Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At ito po muli si Simply Talkies Vlog, magbibigay ng ating komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na political issues sa ating bansa. At ang isa sa mga mainit na usapin nga po ngayon mga kababayan ay ito pong mga proclamation rally na ginanap dyan po sa ating bansa dahil po meron pong darating na midterm elections, no? Nag-proclamation rally po ang Alyansa ng Bagong Pilipinas na grupo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at merong ang Pangulo mismo mukhang the gloves are off, no? At umiiyak po ang mga PDP na mga aspiring senators, lalong-lalo na si Senator Bato the Puncher de la Rosa. Mukhang tinamaan po siya sa sinabi ng Pangulo mga kababayan, no? At isipin nyo na lang, totoo naman po yun. Justifiable ang sinabi ng Pangulo. Mamaya babasahin natin dito ano yung komento ni Bato sa sinabi ng Pangulo, no? I think 4 o 5 yung binanggit na parinig na katotohanan naman. Kumbaga na real talk po ang mga didishit, yung mga nakatira sa apate B ang pugad ng mga tanga at bobo, ang pabahay para sa mga talipandas at bugok, apate B, apartment B. Pag-usapan natin mga kababayan, ito ngang si Bato, yung pag-iyak-iyak niya sa tinura ng Pangulo diyan sa proclamation rally. At ganun din po ang aming representante ng 1st District ng Zambales na si Representative J. Kong Hoon ay meron pong tuwirang sinabi sa mga mamamayang Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, special shoutout sa lahat ng OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro, and may God bless us all. May God bless our country. May God bless and save the Marcos administration from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Unahin natin mga kababayan itong si Bato na umiiyak po. O bakit siya umiiyak? Bakit siya na-butthurt ng husto doon sa sinabi ng Pangulo? Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Wala sa kandidato nila na for senator ang nagtokhang. Wala sa kandidato nila ang pumapabor palalo sa Pogo. Wala sa kandidato nila ang nangdambong ng pera during the pandemic. Wala sa mga kandidato nila ang pumapalakpak pa sa kawalang hiyaan ng China sa West Philippine Sea. Wala sa mga kandidato nila ang sakristan ng bulaang propeta. O di ba, ang dami noon, 5. Talagang the gloves are off na po mga kababayan. Pero itong si Bato na butthurt, umiiyak, iyakin naman niyang kalbo na yan. Tapang-tapangan lang yung dating PMP chief at former graduate ng PMA, no? Pangangalandakan natin na graduate siya ng PMA kasi po sa akin mataas ang saludo ko sa mga PMAers dahil yan po ay mahuhusay, matatalino, magagaling, no? Pero si Bato isang PMAer na bugok, isang PMAer na talipandas, iyaking kalbo, tuta ni Digong, tuta ng China. O ngayon, galit na galit po siya. Ano ang sabi niya dito sa GMA News? Bato, Marcos remarks versus Alyansa po uncalled for. Hindi daw po tama yung ginawa ng Pangulo, yung sinabi niya. Uncalled. Hindi nararapat. Masakit sa aming damdamin yun. Kami ba yun? Lalo na yung sinabihang pinabili lang ng suka, naging senador na. Si Digong, si Digong, bumili lang ng suka, naging presidente. Paano yung binilahan niya? Tindahan pala ng mga inchik. Sabi ng inchik, ikaw Ludligo Duterte? Sabi ni Digong, oo. Ikaw libre na tuka. Ha?
for life, libre tuka, ikaw Pero, pag ikaw pipidente, gawin mo, tatlo ko anak, meron sila produkto, mga droga. Pag ikaw pipidente, patok mo sila sa iyong pagkapidente. Gawin mo sila a battle. Okay? Pero libre na ang tuka mo. May kasama pang Palmolive girls. Okay? Duterte? Okay ka? Okay? Ako na bahala. Ako na mag-manage doon sa West Philippine. Basta patok mo ito. Tatlo ko anak lalaki. Isa, economic at battle. Isa, pamali. Yung isa, himod ng puet mo. Okay? Basta libre tuka mo with Palmolive girls. Okay, yun po yun. Pinabili lang ng suka, naging presidenteng animal. Ngayon si Bato, dahil nga isa siyang kandidato, he needs to grab the headlines. Kasi hindi naman siya napag-uusapan. Kung napag-uusapan siya, ay yung tungkol sa kanyang pag-iyak-iyak. Yung tungkol sa kanyang pagiging macho daw siya. Pero iyaking macho. Ano ang sabi niya nung narinig niya yon? Ang uncalled for, unexpected coming from as president. Oy, teka muna. Bakit kung ang presidente mong digong ang magsalita ng bangag ang Pangulo, adik ang Pangulong Marcos, okay lang? Coming from a president ba to? Nanalamin ka ba? O ba sadyang bingi ka sa mga pinagsasabi ng poon mong si Duterte? Kasi tuta ka. Tagahimod ka ng brown star piece ni Digong. Uncalled daw yung sinabi ng presidente. Hindi namin inaasahan na ganun. Ay, masanay ka na dahil sobra na ang pang-aapi ng mga kampo ninyo sa Pangulo at sa pamilya nito. Pero sige lang, tanggap naman namin niya na this is political season. Political season, hindi nga political season, binabanatan niyo ang presidente. Pero ngayon, binanatan kayo, iyak-iyak kayo. O bakit? Na truth hurts kayo Totoo naman di ba Bato? Tokhang. Ilang libong inosenteng buhay ng mga Pilipino ang inutas ninyo. Pero ang sabi mo, collateral damage. Paano pag ang pamilya mo ang ganon, na collateral damage, anong gagawin mo? Iiyak ka. Iiyak ka. Diba? Saan ka ba nakatira Bato? Sa apartment B? Ang pugad ng tanga at bobo? Ikaw ba leader doon? Sa apartment B? Ilang kwarto meron kayo sa apartment B? Ang pabahay sa mga talipandas at bugok? Bato? Uncalled for ba? Bakit di mo sabihin yan kay Duterte? Bakit hindi mo sabihin sa Vice President yan? Kay Pulong, lalo na kay Baste. Di ba? Uncalled. Pero pag kayo na ang binanatan, inatake, sasabihin mo, uncalled yun, hindi tama yun, mahiya naman kayo. Tapos yung sinasabi niya na, kung sila yung pinapaanuhan ng tokhang, pinariringgan ng tokhang, sino pa ba? Sino ba implementer ng tokhang ba to? Di ba ikaw? PMP chief Kaya nga isa ka sa mga kinakasuhan sa ICC. Takbuhin ka naman. Wala ka namang utin pala. Sabi ni Luke Espiritu Takbuhin yan si Bato Konting putok lang. Parang parang itik na O kaya butete. Diba? Mukha ka naman butete Bato Puro ka lang daldal Bato Tapos mapang-alipusta ka pa. Huling-huli ka Bato. Masama ugali mo. Ang tingin mo sa kapwa mo na hindi maganda itsura, nilalait ninyo, diba? Tapos iyak-iyak ka pag na-call out ka. Masama ugali na. Tapos ayaw pa silang mababanatan. Libre publicity ka na nga Bato diba? Uncalled ba? Hindi. Tama lang yun. Tama lang na i-call out kayo sa katarantaduhan ninyo. Tapos yung sinasabi mong ikaw ang inaalod sa tokhang, sino pa ba? Ikaw tapos magmamalaki ka pa. Kung para lang daw po sa katahimikan, ikabubuti ng mamamayang Pilipino, hindi baling mabahira na ng dugo ang kanyang kamay. Gago, kapwa mo dugo Pilipino yun. Buti sana kung yung tsekwa sa tindahan ng dugo niyang dumana sa'yo, yung mga drug lords, okay lang na tsekwa. Yung mga talipandas na mga
Chekwa dyan sa Pogo, okay lang sa akin. Pero yung mga dugo ng mga inosenteng Pilipino na matay sa drug war ni Digong, sa peking drug war ni Digong, okay lang sa'yo yun? Okay lang sa'yo ba to? Diba? Hindi ka ba naaawa sa mga pamilya nun na mga napatay na inosente sa peking drug war nyo ni Digong? Dapat kang managot. Oo, ikaw pa ang mayabang ngayon. Diba? Ikaw talaga ay isang iyakin. Sa bagay, he needs to grab the headline. Kailangan niya ng papogi points. Oo. Bakit hindi mo gayahin si Budots, si Bong Revilla? Sabi niya, pag siya daw ay sinusugatan, lalo siyang pumupogi. O magpasugat ka na lang ba to? Gayahin mo si Pusit, yung may gurgur dito, may patches sa braso, kung ano-ano pa maganda, mag-neck brace ka ba to? O pupugi ka siguro ba to, ha? Oo, baka magkaroon ka ng buhok. Tutubo yung buhok mo pag nag-neck brace ka o wheelchair. Ha? Ngayon mga kababayan, naku, hindi ko na makita isa nating topic. Alisan natin si Batong Iyakin, no? Umiiyak siya. Dahil siya ang tinamaan eh. The truth hurts. Ano naman po ang sabi ni Congressman Kong Hun tungkol po dyan sa mga tumatakbong mga senador ng mga Duterte? Paalala niya sa mga sambayanang Pilipino, sa politiko. Papailalim ba muli sa China? Uy, ang sakit nun. Sino ba yung mga pumapalakpak sa kagaguhan ng China sa West Philippine Sea? Sino ang pumapalakpak sa kaguguhan ng mga kriminal na Chekwa sa Pogo? Diba? J. Kong Hun urged Filipinos to reject Duterte's and its allies. Correct. Ito pong PDP ni Digong, sila po ay Manchurian candidate ng China. Bakit? Sa mismong FB page nila na PDP Laban, April 24, 2023 posting nila. Ang grupo po nila at ay nakipagkita sa grupo ng mga inchik, ha? Mga representante ng Communist Party of China. Sila po ay nagpunta diyan sa Shangri-La Hotel at sila po ay nagkasundo. Palalakasin daw nila ang kanilang inter-party alliance. Oh, 'di ba? Mga tuta ng China. Saan galing ang mga pondo nila? 'Di ba? Galing China. Oh, anong sabi ni Kong Hun? Reject Duterte allies and the Duterte candidates because why? They are all Manchurian candidate of China. They will advance the interest of China in our country. Gusto nilang gawing probinsya ang Pilipinas ng China para sila na po ang makakuha ng mga minerals, yaman ng Pilipinas dyan sa ating West Philippine Sea, sa ating Eastern Seaboard, sa ating deuterium dyan sa Region 2 at iba pa sa South. No, dahil napakayaman po natin sa natural resources. Gusto po nilang kunin yan. Kaya tama po si Kong Hun. Reject them all because they are all Manchurian candidate of China. Sino pa yung mga allies ng Duterte? Sila Vic Rodriguez, sila Willie Revillame, sino pa? At yung iba pa. Ha? Yung iba pa na mga kandidato nila. Okay? Ito po ang sabi ni Kong Hun. Pinakita ng dating administrasyon kung ano ang mangyayari kapag isang pamilya lang ang may hawak ng kapangyarihan. Pinabayaan nilang apak-apakan tayo ng China sa West Philippine Sea. Hinayaan nilang mamayagpag ang mga sindikato ng illegal na pogo at iba pa. Gusto ba talaga nating bumalik sa panahong yun? Correct. Ayun din ang sabi ng Pangulo. Hindi na tayo babalik sa ganong sitwasyon. Ano ang gusto nyo? Lagim o liwanag? Ang Pangulo, ha? Ang Pangulo nagsasabing dito tayo sa liwanag. Ayaw nating kaliwat ka ng mga kapwa natin Pilipinong namamatay inosente dahil sa peking drug war. Ayaw nating mamulat tayo na isang araw pala wala na tayong sariling bansang Pilipinas. Wala na tayong lupang hinirang. Wala na tayong panatang makabayan, kundi ang lumilipad na watawat sa ating mga national park, sa ating mga eskwelahan ay bandila ng China. Alipin na tayo ng China dahil sa mga kagagawan nitong si Duterte at mga minions nila. Tama, mali. Hindi pwede yon.
Sa lupang hinirang ang sabi ang mamatay ng dahil sa'yo. Itong mga kandidato ng mga Duterte na Manchurian candidate ng China ay kunwaring isinusulong na proprotektahan nila, ipaglalaban nila ang ating kasalinan sa West Philippine Sea. Hindi po totoo yan. Tignan nyo na lang yung mga pinagsasabi ni Marcoleta. Conflicted na po si Marcoleta. Yung sinasabi ni Bato na pagtatanggol niya ang West Philippine Sea, no way, hindi ka nga pumunta sa West Philippine Sea. Kailan ka pumunta sa Kalayaan Group of Islands? Kailan kayo sumama sa Rory Mission ng ating mga kasundaluhan dyan sa Ayungin Shoal? Wala. Tapos pagtatanggol ninyo, inutil. Huwag nyo kaming utuin. He stressed that the return of the Duterte's brand of government would weaken Philippine sovereignty and expose the country once again to lawlessness and impunity. Lawlessness, hindi pagsunod sa batas, at impunity, pinapatakas yung mga kaalyado nilang gumawa ng krimen. Tulad na lang po, nakakita po tayo ng video kay Ken Garcia na sinasabi ng dalawang babae na sila yata ay nagtrabaho sa Bureau of Immigration. May mga kasangkot na mga Bureau of Immigration officers na pinalayas ang mahigit sa ilang libo ba? Ilan sila? Na mga pogo workers, mga Taiwanese Chinese, sa halagang ilang libong piso. Ilan sila? Kaya kayo dyan sa Bureau of Immigration, mga talipandas din kayo. Commissioner Biado, ayusin mo yan. Meron pong dalawang witness na magpapatunay. Ayon po yan sa video na panood ko kay JIL Review TV na pinapakita niya ang video ni Ken Garcia. Kung totoo man po yun, dapat imbestigahan yan. Sino po ang nagpatakas sa mga yun? Ilang libong piso lang, pero ilang libo din silang pinatakas. Do ilan yan? Milyon. Talaga tayong may mga kapwa Pilipino tayo ng mga Judas Barabas Estas, no, sa ngalan ng salapi. Ito pa sabi ni Kung Hun, we cannot forget how Duterte's bowed to China and set aside our victory at The Hague. Yung 2016 arbitral ruling, si Digong iniwan niya yan. Ayaw niya, ipamigay na lang daw, tubig lang yan. Maliit lang na bato. Hindi niya natindihan. Ang tubig na yan ay ang buhay ng mga mangingisda na mga Pilipino. Diba? Yan ang buhay din ng ating future generations. Under the watch, China built military bases in the West Philippine Sea, while Filipino fishermen were harassed and blocked from our waters. Now they want to return to power? Correct. The Filipino people should not allow it. Actually, I agree with you, Kung Hun. Banatan mo. Bakit natin hahayaang bumalik ang ganitong sistema? Correct. Ang boto ng taong bayan ang magpapasya kung mamanatili tayong biktima ng pang-aabuso o maninindigan tayo para sa tamang pamamahala. The power is in the hands of the people. Reject the candidates who are Duterte pawns. Choose leaders who will fight for a stronger, sovereign, and corrupt free Philippines. Correct. The Dutertes are liars. The Dutertes are corrupt. Diba? Ilang bilyong piso formally issue. Ilang trilyon ang inutang ni Digong. Iniwan niya. Ano pa? Ang pandarambong ng anak niya, ang EJK. Gusto nyo ba yon? Diba? Tama, mali. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.